Pagdating sa usaping ganda ng kalikasan, mahirap talagang talunin ang Bulkang Mayon dahil sa taglay nitong halos perpektong hugis na parang isang tatsulok na iginuhit sa gitna ng probinsya ng Albay. Pero sa likod ng sikat na ganda na ito, may isang higante palang nagigising at nagpapakita ng kanyang bagsik na talagang ikinakabahala ng lahat ngayon. Ngayong buwan ng Mayo, mahigit 116 na araw na ang nakalilipas mula nang magsimulang magbuga ng apoy at abo ang bulkang ito at hanggang ngayon ay wala pa ring senyales na balak na nitong kumalma o matulog ulit. Napakabigat ng sitwasyon para sa mga kababayan natin sa Bicol dahil ang bulkan na dati ay dinadayo ng mga turista para sa litrato ay siya na ngayong pinagmumulan ng takot at panganib. Isipin nyo, mahigit 3 buwan na silang hindi nakakahinga ng maluwag habang binabantayan ang bawat galaw ng bundok na ito. Ang tanong ng marami, hanggang kailan pa kaya tatagal ang pag-aalboroto ng Mayon? At ito na nga ba ang hudyat ng isang mas malaki at mas mapanganib na pagsabog na hindi natin inaasahan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan, nananatiling nakataas ang Alert Level 3 sa buong paligid ng Mayon ayon sa mga eksperto mula sa PHIVOLCS. Ang antas na ito ay nangangahulugang buhay na buhay ang aktibidad sa loob ng bulkan at may mataas na posibilidad na magkaroon ng isang malakas na pagsabog anumang oras. Dahil dito, napakahigpit na ipinapatupad ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Ibig sabihin, bawal lumapit ang kahit na sinong tao sa paanan ng bulkan dahil sa banta ng mga gumugulong na bato at mainit na gas na pwedeng pumatay sa isang iglap. Isang malaking sakripisyo ito para sa mga lokal na residente na kailangang iwan ang kanilang mga kabuhayan para lang masigurado ang kanilang kaligtasan sa gitna ng krisis na ito. Nitong mga nakaraang araw, lalo pang naging agresibo ang bulkan at sunod-sunod na mga pagsabog ang naitala na talagang nakakagulat. Noong madaling araw ng unang bahagi ng Mayo, bandang 2:00 ng umaga, nakakita ang mga volcanologists ng isang uri ng pagsabog kung saan parang may mga fireworks na lumalabas sa tuktok ng crater nito. Ang pagsabog na ito ay naglabas ng makapal na abo na umabot sa taas na 100 metro bago ito tinangay ng malakas na hangin papunta sa ibang direksyon. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat dahil pagsapit ng hapon ng parehong araw, bandang 2:00 muli, ay naulit ang ganitong aktibidad na mas kapansin-pansin na ngayon. Dahil sa bilis at dalas ng mga pangyayaring ito, agad na naglabas ng babala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa lahat ng tao sa Albay. Inutusan ang lahat, kasama na ang mga bumibiyahe sa probinsya, na makinig at sumunod sa bawat utos ng mga autoridad dahil walang puwang ang pagkakamali kapag kalikasan na ang kalaban natin. Pagdating ng gabi, imbes na magpahinga ang lahat ay lalo pang naging aktibo ang bulkan at nagpakita ng mas nakakamanghang pero nakakatakot na aktibidad. Noong bandang 7:00 ng gabi, muling nagkaroon ng pagsabog na nagbuga ng apoy mula sa crater at hindi pa nakakalipas ang 30 minuto, nasundan agad ito ng paglabas ng lava na parang fountain sa tuktok. Dahil sa magkasunod na pangyayaring ito, ang usok at abo ay umabot sa taas na 300 metro bago ito tinangay ng hangin. Napakalinaw na makikita ang kulay orange na liwanag mula sa lava kahit malayo ka pa, at ito ang nagbibigay ng kakaibang liwanag sa langit ng Legazpi City at sa mga kalapit na bayan. Habang tinitingnan mo ang ganda ng liwanag na ito sa dilim, hindi mo maiiwasang maisip ang tindi ng init at lakas na nanggagaling sa loob ng bundok. Kung titingnan naman natin ang mga datos mula sa mga instrumento ng mga eksperto, talagang punong-puno ng tensyon ang loob ng Mayon. Sa loob lang ng isang araw ay nakapagtala sila ng kabuang 39 na lindol na galing mismo sa bulkan at mahigit kalahati sa mga ito ay mga pagyanig na tumatagal ng hanggang 44 na minuto. Bukod pa rito, napakarami ring naitalang mga pagguho ng bato o rock falls sa paligid ng bundok na umabot sa halos 400 beses. Nangyayari ang mga pagguhong ito kapag ang mga mainit na bato at debris ay humihiwalay mula sa dumadaloy na lava at mabilis na gumugulong pababa
sa matatarik na gilid ng bulkan. Para sa mga nakatira sa malapit, ang bawat tunog ng pagguho at bawat pagyanig ng lupa ay paalala na hindi pa tapos ang laban ng kalikasan. Hindi lang din basta apoy at bato ang inilalabas ng Mayon dahil may kasama rin itong delikadong gas. Noong unang araw ng Mayo, umabot sa mahigit 2,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan sa loob lang ng isang araw. Ang ganito kataas na level ng gas ay senyales na talagang kumukulo ang magma sa ilalim at pilit na lumalabas ang mga kemikal nito. Napakasama nito sa kalusugan ng mga tao dahil kapag humalo ang gas na ito sa hangin, ay nabubuo ang tinatawag na VOG o volcanic smog na nakakairita sa baga at sa mga mata ng mga residente sa buong Bicol region. Kaya naman payo ng mga doktor, kailangang laging may suot na mask at proteksyon sa mata para hindi magkasakit dahil sa masamang hangin ito na dala ng bulkan. Noong hapon naman ng Mayo 2, lalong uminit ang sitwasyon nang makuhanan ng video ng mga eksperto ang pagguho ng daloy ng lava sa timog kanlurang bahagi ng bundok. Ang pagbagsak na ito ng malalaking tipak ng mainit na lava ay isa sa mga pinakamapanganib na bahagi ng pagsabog dahil pwedeng magdulot ito ng mabilis na pagdaloy ng abo at mainit na gas pababa sa mga komunidad. Ang bawat pangyayaring ito ay nagpapakita na ang Mayon ay nasa isang napaka-critical na kondisyon ngayon. Ang pagguhong ito ng lava na nakita ng mga eksperto ay hindi lang basta simpleng pagdausdos ng bato dahil nagdulot ito ng tinatawag na pyroclastic density current. Sa madaling salita, ito ay isang mabilis na daloy ng sobrang init na gas, abo at mga tipak ng bulkan na parang isang higanting avalanche na bumababa sa gilid ng bundok. Dito sa atin, kilala ang kaganapang ito sa tawag na uson at ito ang itinuturing na isa sa pinakamapanganib na banta tuwing sumasabog ang bulkan. Sa sobrang bilis at init nito, kaya nitong tupukin at sirain ang lahat ng madadaanan nito sa loob lang ng ilang segundo. Dahil sa seryosong banta ng uson na ito, agad na muling pinagtibay ng mga autoridad ang Alert Level 3 at lalong hinigpitan ang pagbabantay para walang makalusot na kahit sino sa loob ng delikadong sona. Habang nangyayari ang mga ito, patuloy din ang dahan-dahang paggapang ng mainit na lava sa 3 malalaking kanal o daanan sa gilid ng Mayon. Sa bahagi ng Basud Guli na nasa silangan, ang haba ng dumadaloy na lava ay umabot na sa halos 4 na kilometro mula sa tuktok ng crater. Sa Bongga Guli naman na nasa timog silangan, ang haba ng kumukulong bato ay nasa mahigit 3 kilometro na. Samantala, sa Miisi Gali na matatagpuan sa timog, ang lava ay nakarating na rin sa layong mahigit 1.5 kilometro. Ang mga daloy na ito ay mananatiling aktibo at sila ang nagpapakain sa mga nararanasan nating pagguho ng bato at mga delikadong uson sa mga nakalipas na araw. Nakakatakot isipin na habang tayo ay nanonood lang, ang mga ilog ng apoy na ito ay patuloy na lumalapit sa mga lugar na dati ay payapa at puno ng buhay. Ang sitwasyon sa Albay ay isang malinaw na paalala kung gaano kalakas ang kalikasan at kung gaano tayo kaliit sa harap nito. Mahigit 100 araw na ang nakakalipas at hindi pa rin natin alam kung kailan talaga magpapasya ang Mayon na tumigil sa kanyang pagpapakitang gilas. Ang katatagan ng ating mga kababayang Bicolano ay talagang kahanga-hanga dahil sa kabila ng banta ng uson, makapal na abo at dumadaloy na lava ay nananatili silang handa at alerto. Ngunit sa likod ng bawat magandang litrato ng Mayon na nakikita natin sa social media ay may mga pamilyang nangangamba para sa kanilang kinabukasan at kaligtasan. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pakikipagtulungan ng bawat isa at ang pagsunod sa mga babala ng mga eksperto. Huwag nating baliwalain ang mga utos ng gobyerno dahil ang buhay ay hindi pwedeng isugal sa isang sandali ng kuryosidad. Habang patuloy nating binabantayan ang bawat pagyanig at bawat buga ng apoy ng Mayon, sana ay lagi tayong maging handa sa anumang pwedeng mangyari. Kayo ba? Kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga taga-Albay ngayon, kakayanin nyo rin bang manatiling kalmado habang nakatingin sa naglalagablab na bulkan gabi-gabi?
Ano ang gagawin nyo kung sakaling biglang magbago ang ihip ng hangin at papunta na sa inyong lugar ang makapal na abo? Ibahagi nyo ang inyong mga saloobin sa comments at sabay-sabay tayong magdasal para sa kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan sa Bicol. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.